sa Tokyo sa Katsushika Ward ay doon matatagpuan sa tahimik na residensyal na komunidad ng Shibamata. Nakatayo ang isang tradisyonal na Japanese eco-date house. Ang pamilyang Kobayashi na may 4 na miyembro ay masayang naninirahan sa 2 palapag na bahay na ito. Ang padre de pamilya ay si Kenji Kobayashi, 49 taong gulang, na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang kanyang asawa na si Kyoko, may matitaong gulang, ay pangunahing namamahala sa mga gawaing bahay at paminsan-minsan ay nagtatrabaho ng part-time sa isang kalapit na beauty salon. Mayroon silang 2 anak na babae. Ang panganay nilang anak na si Masako, 25 taong gulang, ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang lokal na ospital. Ang bunso nilang anak na si Junko, 21 taong gulang, ay isang senior college student at siya ang magiging sentrong tawan sa isang nakapanlulumong ngaso na yayanig sa buong Japan. Si Junko, ang bunsong anak, ay nasa kanyang huling taon ng pag-aaral ng mga banyagang wika sa Sophia University, isa sa pinakaprestihiyosong pribadong universidad sa Japan. Dahil sa kanyang maliwanag at malakaibigang personalidad at natatanging pagganap sa akademiko, matagumpay niyang naipasa ang pagsusulit para sa study abroad program. Nakakuha ng pwesto sa University of Seattle sa Estados Unidos. Sabik na sabik niyang hinihintay ang kanyang bagong paglalakbay sa ibang bansa at maingat nang naihanda ang lahat ng dokumento, bagahe at mga plano. Gayunpaman, 2 araw na lamang bago umalis si Junko sa Japan upang simulan ang kanyang pinapangarap na pag-aaral sa ibang bansa. Isang kakilakilabot na trahedya ang naganap sa loob mismo ng kanilang tahanan. September 9, 1996. Araw ng Lunes. Isang kapalarang araw na magpapabago, magpakailanman sa buhay ng pamilyang Kobayashi. Dahil noong araw na iyon, si Kenji Kobayashi ay nasa isang business trip sa Fukushima. Mahigit 125 milya ang layo mula sa kanilang tahanan. Ang kanilang panganay na anak na si Masako ay abala rin sa kanyang duty sa ospital. Si Junko at ang kanyang ina lamang ang naiwan sa bahay sa tahimik na tahanan sa Shibamata. Bandang 3:30 ng hapon, katatapos lamang ni Kyoko magpalit ng damit at bumaba sa unang palapag upang maghanda para sa kanyang panghapong duty sa beauty salon. Sa mismong sandaling iyon, si Junko na nakapajama pa rin ay bumaba rin upang gamitin ang banyo. Nang makita niya ang kanyang ina na naghahanda upang lumabas sa gitna ng malakas na ulan sa labas, nag-aalala siyang nagtanong, "Napakalakas ng ulan? Balak mo pa rin bang magbisikleta papunta sa trabaho?" Ipinaliwanag ni Kyoko na ang kanyang duty ay na-schedule na ng maaga at kung hindi siya papasok, wala nang ibang papalit sa kanya. Sa kabila ng malakas na ulan, iniisip niyang kakayanin naman niya kung magsisikap siya sa daan. Sa huli, nagpasya pa rin siyang pumasok sa trabaho. Dahil alam niyang nasa bahay pa si Junko, hindi na nilock ni Kyoko ang pinto nang siya ay umalis. Bandang 4:35 ng hapon sa araw ding iyon, biglang nakatanggap ang Tokyo Fire Department ng isang emergency call na nag-uulat ng sunog. Iniulat ng tumawag na may isang bahay na matinding nasusunog sa lugar ng Shibamata sa Katsushika Ward. Kaagad na umalis ang fire brigade patungo sa pinangyarihan matapos matanggap ang ulat. Pagdating ng mga bumbero, isang nakakatakot na tanawin ang kanilang nasaksihan. Ang apoy ay matinding nagliliyab at makikita mula sa napakalayong distansya. Makapal na itim na usok ang patuloy na bumubulwak mula sa bubong. Dahil sa posibilidad na may mga taong naiipit pa sa loob, may ilang bumbero na hindi nag-atubiling sumugod agad sa naglalagablab na bahay. Sa pinakaloob na silid tulugan sa ikalawang palapag, natagpuan nila ang isang batang babae. Agad na napagtanto ng mga bombero na hindi ito isang ordinaryong sunog. Ang tanawin sa kanilang harapan ay tunay na nakakakilabot. Ang dalaga ay nakahiga ng patagilid sa tatami mat. Ang kanyang bibig ay mahigpit na nakatakip ng tape. Ang kanyang 2 kamay ay nakagapos at ang kanyang 2 paa ay nakatali gamit ang pantyhose. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang manipis na kumot para sa tag-init. Ang magkabilang gilid ng kumot ay maingat pang isinuksok sa ilalim ng kanyang katawan. May dugong tumatagas mula sa bahagi ng kanyang leeg at siya ay ganap ng walang malay. Agad na isinugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital habang nasa kritikal na kondisyon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na nila siya nailigtas. Tuluyan ng pumanaw ang dalaga. Iyong biktima ay si Junko Kobayashi,
ang 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Malinaw na ito ay isang sinadyang panununog at hindi isang aksidenteng sunog. Napakalaki ng saklaw ng apoy, kaya kinailangang magpadala ng 5 fire truck sa lugar. Mahigit 1 oras na walang tigil na nakipaglaban ang mga bumbero sa apoy at bandang 6:00 ng gabi lamang nila ito tuluyang naapula. Halos ganap na nawasak ang 2 palapag na bahay at ang natira na lamang ay ang kalansay ng istruktura nito. Sa kabutihang palad, natuklasan at naagapan agad ang sunog. Kung hindi, maaari itong kumalat sa buong kalapit na komunidad. Maagang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Agad silang nagtatag ng mahigpit na pulis, perimeter upang pigilan ng sino mang walang autorisasyon na pumasok o lumabas sa lugar. Sa lugar ng krimen sa unang palapag, nakadiskubre ang mga pulis ng isang mahalagang ebidensya, isang kahon ng posporo. Ang kapansin-pansin ay ang kahong ito ng posporo ay dating nakalagay sa 2nd palapag, katabi ng Buddhist altar sa silid ng mag-asawang Kobayashi. Batay sa orihinal nitong kinalalagyan at sa lugar kung saan ito natagpuan, pinaniniwalaan ng mga investigador na ginamit ng salarin ang mga posporong ito upang magsimula ng sunog. Habang nagmamadaling tumakas mula sa pinangyarihan, malamang na aksidente niyang naihulog. Ang kahon ng posporo malapit sa pasukan ng bahay, nagbigay ng malaking pagunlad sa kaso ang forensic analysis. Mula sa kahon ng posporo, matagumpay na nakakuha ang mga eksperto ng maliit na dami ng dugo. Ipinakita ng pagsusuri na ito ay type A na dugo. Napakahalaga ng detalyeng ito dahil walang miyembro ng pamilyang Kobayashi ang may type A na dugo. Dahil dito halos tiyak na nakumpirma ng mga investigador na ang dugong iyon ay pagmamay-ari ng salarin. Hindi lamang doon nagtapos ang mga natuklasan. Natagpuan din ng mga forensic specialist ang mga hibla ng tirang guwante sa ibabaw ng kahon ng posporo. Ipinakita nito na maingat na nagsuot ng guwantes ang salarin sa buong proseso ng krimen. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit walang natagpuang fingerprint ng suspect sa pinangyarihan. Ang tape na ginamit upang iitali si Junko ay ginawa sa isang pabrika sa Shizuoka Prefecture. May lapad itong 2 pulgada at habang 82 talampakan. Isa itong karaniwang produkto na madaling mabibili sa mga convenience store at tindahan ng office supplies sa buong Japan. Nung una napansin ng mga pulis na ang tape ay halos kapareho ng tape na ginamit ni Junko sa pag-impact ng kanyang mga bagahe para sa study abroad. Subalit matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan nilang magkaiba ang mga detalye at espesipikasyon nito. Napatunayan nilang hindi ito tape mula sa loob ng bahay, kundi isang bagay na dinala mismo ng salarin. Sa kasamaang palad dahil napakalawak ng distribusyon ng produktong ito sa buong bansa. Halos imposibleng matukoy kung saan ito eksaktong nabili. Sa mas detalyadong pagsusuri, nakakita ang mga forensic specialist ng mga kagiliw-giliw na bakas sa tape. May natuklasang mga residue ng halaman, sup ng kahoy, at higit sa lahat, 3 magkakaibang uri ng balahibo ng aso. Dahil walang alagang aso ang pamilya Kobayashi, malaki ang posibilidad na ang mga balahibong ito ay dumikit sa tape mula sa katawan o damit ng salarin. Nagbukas ito ng panibagong direksyon sa investigasyon tungkol sa pagkakakilanlan at pang-araw-araw na gawain ng suspek. Isa pang mahalagang teknikal na detalye ay ang naparaan ng pagkakatali ng salarin sa mga binti ni Junko gamit ang pantyhose. Sa halip na karaniwang paraan ng pagtali, gumamit ang suspek ng isang natatangi at propesyonal na estilo ng pagbubuhol. Ang ganitong uri ng buhol ay karaniwang ginagamit lamang sa 2 larangan. Una, sa paghahalaman upang itali at tiyakin ang pagkakatayo ng mga bakod o suporta ng mga halaman. Ikalawa, sa tradisyonal na sining ng pagsusuot ng kimono. Dahil dito pinaghinalaan ng mga investigador na maaring may karanasan ng salarin sa paghahalaman o kaya naman ay may malalim na kaalaman sa tradisyonal na kulturang Hapones. Batay sa mga pahayag ng mga saksi, nakabuo ang mga pulis ng eksaktong timeline ng krimen. Bandang 4:15 ng hapon, may isang taong naglalakad na dumaan sa bahay ni Junko at wala siyang napansing anumang senyales ng sunog. 20 minuto lamang ang lumipas, 4:35 ng hapon. Nang mapansin ng mga kapitbahay ang makapal na itim na usok na umaakyat mula sa bahay. Ilang sandali matapos nito, nakita nilang sumiklab ang mga apoy. At bandang 4:39 ng hapon, may tumawag sa 119 upang iulat ang sunog. Mabilis na tumugon ang fire department at walang tigil na nakipaglaban sa apoy hanggang 6:00 ng gabi upang tuluyan itong maapula. Matapos pagsama-samahin ang lahat ng mga palatandaan at ebidensya, natukoy ng mga pulis na ang krimen ay naganap sa loob lamang ng 45 minutes mula 3:50 ng hapon nang umalis si Kyoko papasok sa trabaho hanggang 4:35. Nang mapansin ng mga kapitbahay ang sunog,
Ang lalong nagpahirap sa sitwasyon ay ang katotohanang kasabay. Nito ang oras ng uwian ng mga estudyante sa lugar, dahilan upang maging matao ang mga kalsada at magkaroon ng maraming nakalilitong salik para sa investigasyon. Mayroon ding isang mahalagang lugar na naging sentro ng pagmamasid, ang Camo Park, na matatagpuan humigit kumulang 984 talampakan mula sa bahay ni Junko. Dito nagmula ang ilang mahahalagang testimonya ng mga residente. Isang lokal na residente ang nakakita ng kakaibang pangyayari mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa loob ng 6 na oras, may isang lalaking nakasuot ng puting guwantes na paikot-ikot at pabalik-balik na naglalakad sa paligid ng parke. May isa pang saksi na nagbigay ng mas nakakabahalang impormasyon sa pagitan ng 4:30 at 4:40 ng hapon. Eksaktong oras kung kailan natuklasan ng mga kapitbahay ang sunog. Nakita nila ang isang binatang nasa edad 20 hanggang 30 years old na nakasuot ng puting damit. Kakaiba dahil sa kabila ng malakas na ulan, wala siyang dalang payong. Sa halip, tumatakbo siya mismo sa gitna ng ulan, mula sa direksyon ng pinangyarihan ng krimen patungo sa Shiba Station na tila nagmamadaling umalis sa lugar. Mayroon ding testimonya tungkol sa isa pang taong nakita bago mangyari ang krimen. Ayon sa saksi, may isang lalaking kahina-hinala ang kilos na walang tigil na nakatitig sa bahay ng pamilyang Kobayashi. May malinaw na paglalarawan sa kanya. Humigit kumulang 5 talampakan na 3 pulgada ang taas. Payat ang pangangatawan, lampas 30 years old, nakasuot ng dilaw kayumangging kapote at itim na pantalon. Hindi lamang sa araw ng krimen nangyari ang mga kahina-hinalang pangyayari sa lugar. 3 araw bago ang insidente, sa oras ng tanghalian, isang nasa gitnang edad na lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang ang nagtangkang pumasok sa ilang bahay sa kalapit na lugar. Matapos siyang paalisin ng mga may-ari ng bahay, nagpatuloy pa rin siya sa iba pang kahina-hinalang kilos. Nakatayo siya sa harap ng mga pintuan ng ibang tao, habang paulit-ulit na pinaglalaruan ang isang lighter. Kapansin-pansin na bandang 1:00 ng hapon sa araw ding iyon, may isa pang nakakita sa lalaking ito malapit sa bahay ng pamilyang Kobayashi. Mas lalo pang naging nakakatakot ang sitwasyon dahil sa isang testimonya tungkol sa nangyari isang araw bago ang krimen. Bandang alas 5 ng madaling araw, isang saksi ang nakakita ng kakaibang eksena. May isang lalaking nakasakay sa bisikleta malapit sa bahay ni Junko habang kumakanta. Nang bigla siyang sumigaw ng mga nakakatakot na salita sa hindi matukoy na tao. "Tigilan mo ang pagbibiro. Papatayin kita." Sa panahon ng investigasyon, sinuri rin ng mga pulis ang posibilidad na may kinalaman ang mga taong malapit kay Junko. Mayroon siyang nobyo, ngunit matapos ang masusing pagsisiyasat, nakumpirma ng mga investigador na nasa Estados Unidos ang kanyang nobyo nang maganap ang krimen. Dahil dito, tuluyan siyang inalis sa listahan ng mga suspek. 10 araw bago ang trahedya, nagdaos ang mga malalapit na kaibigan ni Junko ng isang mainit at masayang farewell party bilang pagdiriwang sa kanyang nalalapit na Busch Garden sa Amerika. Nagtagal ang salo-salo hanggang gabi. Pagkatapos ng party, mag-isa siyang sumakay ng tren, pauwi habang masaya at sabik para sa kanyang bagong buhay. Pagkababa niya sa Shiba Station, nagsimula siyang maglakad pauwi sa mga kalyeng pamilyar sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nakaramdam siya ng kahina-hinalang presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, natuklasan niyang may isang lalaking lihim na sumusunod sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng matinding takot. Dahil dito paulit-ulit siyang lumiko sa iba't ibang kanto upang subukang takasan ang taong sumusunod sa kanya. Nang mapagtanto niyang kahit ilang beses siyang nagpalit ng direksyon, ay patuloy pa rin siyang sinusundan ng lalaki. Lalo siyang nataranta. Nagpasya siyang bumalik sa Shiba Station upang maghanap ng ligtas na lugar. Sa isang pampublikong telephone booth, nanginginig ang kanyang boses habang tumatawag sa bahay. "May sumusunod sa akin. Marami na akong nilikuan, pero sumusunod pa rin siya sa akin, kaya bumalik ako sa istasyon." Pagkarinig sa takot sa boses ng kanyang anak, agad na nagmadali si Kyoko papunta sa istasyon upang sunduin si Junko. Ngunit nang dumating siya roon, wala na ang misteryosong lalaki. Naglaho ito ng walang anumang bakas. Pagkatapos noon, marahil upang hindi na mag-alala pa o dahil inisip nilang nagkataon lamang ang lahat, hindi na muling napag-usapan ng mag-ina ang insidenteng iyon. Ilang araw matapos ang stalking incident, sinamahan ni Junko ang kanyang ina sa dentista para sa dental check-up. Habang naghihintay, bigla niyang sinabi, "Kung may mangyari man sa akin, makikilala ako ng mga tao sa pamamagitan ng mga marka ng paggamot sa aking mga ngipin." Ang tila biro lamang na mga salitang iyon ay kalaunang naging isang masakit na propesya. Sa loob ng mahabang panahon matapos ang krimen, nagsagawa ang mga pulis ng malawakang investigasyon. Wala silang pinalampas na anumang posibleng palatandaan.
Masusing siniyasat ang halos lahat ng taong maaring may kinalaman sa kaso mula sa mga kahina-hinalang taong nakita sa paligid hanggang sa mga kakilala at koneksyon ni Junko sa lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan ng salarin. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naging malabo ang mga bakas ng ebidensya. Umabot sa isang dead end ang investigasyon at opisyal na naisama ang kaso sa Shibamata sa listahan ng mga hindi pa nalulutas na misteryo. Noong 2014, nang malaki na ang naging pagunlad ng forensic science, nagpasya ang mga pulis na ang gamitin ang pinaka-advanced na teknolohiya sa DNA upang muling suriin ang mga ebidensyang nakuha sa pinangyarihan. Nagbigay ng bagong pag-asa ang mga resulta. Mula sa manipis na kumot na tumakip kay Junko, matagumpay na nakakuha ang mga eksperto ng DNA ng isang lalaki. Higit na mahalaga, matapos ang paghahambing, nakumpirma nilang eksaktong tumugma ang DNA na ito sa DNA mula sa dugong natagpuan sa kahon ng posporo sa pinangyarihan ng krimen. Pinatunayan nito na ang dalawang ebidensya ay nagmula sa iisang tao. Noong September 2018, eksaktong 22 years matapos ang trahedya sa Shibamata, muling naging sentro ng atensyon ng publiko ang kaso. At dito nga matapos magpasya ang iba't ibang media outlet na muling talakayin at iulat ang kaso. Sinamantala rin ng mga pulis ang pagkakataong ito upang maglabas ng mas detalyadong impormasyon at humingi ng tulong mula sa publiko. Pagkaraan ng 3 taon, noong Agosto 2021, isang ganap na bagong composite sketch ng suspek ang inilabas. Ito ay batay sa mahalagang testimonya ng isang babaeng saksi. Ang babaeng ito ay 21 years old noong mangyari ang krimen at nakatira mga 1.1 milya mula sa bahay ni Junko. Noong araw ng insidente, habang nagbibisikleta siya patungo sa bahay ng kanyang kaibigan, sa isang interseksyon na nasa humigit kumulang 66 talambakan lamang mula sa tahanan ng pamilyang Kobayashi, napansin niya ang isang lalaking kahina-hinala ang kilos. Ayon sa kanyang paglalarawan, ang lalaking iyon ay may katamtamang taas na nasa pagitan ng 4 na talampakan at 11 pulgada hanggang 5 talampakan at 3 pulgada. Payat ang pangangatawan. Nakasuot siya ng dilaw na jacket at itim na pantalon. Tinatayang nasa edad 50 hanggang 60 taong gulang at may dalang itim na payong. Upang mapabilis ang pag-usad ng investigasyon, nag-aalok ang mga pulis ng gantimpalang aabot sa 8 milyong yen, katumbas ng humigit kumulang 60,000 dolyar, para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. Sa iba't ibang teoryang inilatag ng mga eksperto, may isang teorya na partikular na nakatawag ng pansin. Ang kaugnayan nito sa nalalapit na pag-aaral ni Junko sa ibang bansa. Ang criminal psychologist na si Akira Yamada ay naglahad ng isang kapanipaniwalang pananaw. Naniniwala siya na ang pagpili ng salarin sa tiyempong 2 araw bago umalis si Junko patungong Amerika ay hindi isang simpleng pagkakataon kundi isang sinadyang desisyon. Ayon sa kanyang teorya, ang salarin ay isang lalaking matagal nang may lihim at hindi nasusukli ang pagdingin kay Junko. Ang mahalaga rito, maging si Junko at ang mga taong nasa paligid, niya ay walang kaalam-alam sa pag-iral ng damdaming ito dahil sa takot na mabigo o ma-reject, hindi kailanman naglakas loob. Ang lalaking ito na ipahayag ng direkta ang kanyang nararamdaman. Sa halip, pinili niyang lihim na sundan at pagmasdan si Junko mula sa malayo. Ayon pa sa teoryang ito, ang misteryosong lalaking sumunod kay Junko malapit sa Shiba Station noong gabi ng farewell party ay siya ring salarin sa krimeng ito. Nang malaman niyang malapit nang mag-aral si Junko sa Amerika at mayroon itong nobyo ron, naisip niyang matagal bago ito muling bumalik sa Japan. Alam niyang pagkatapos noon ay maaaring hindi na niya muling makita si Junko. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, mas mabuti pang siya mismo ang pumatay kay Junko kaysa mapunta ito sa ibang tao. Sa ganoong paraan, wala nang ibang mga angkin sa kanya. Batay sa kabuuan ng mga ebidensya at mga palatandaan, naglatag ang mga eksperto ng ilang makatwirang teorya tungkol sa motibo at pagkakakilanlan ng salarin. Sa unang tingin, tila hindi makatuwiran ang pagpili sa Lunes ng hapon, pagkatapos ng 4:00 sa mismong oras ng uwian ng mga estudyante, dahil mas mataas ang posibilidad na may makakita. Ang bahay ni Junko ay nasa tabi mismo ng pangunahing kalsada kung saan madaling mapapansin ng mga dumaraan ng mga taong papasok at lalabas. Ngunit dahil napakabilis at napaka-epektibo ng pagkakagawa sa krimen, ipinapakita nito na pinagplanuhan ito ng mabuti. Maingat na kinuwenta ng salarin ang bawat detalye. Hindi ito isang bugso ng damdamin o basta-bastang krimen lamang. Isang mahalagang ebidensya ang pagkakatagpo sa tsinelas ni Kenji Kobayashi sa may pasukan ng silid sa 2 palapag.
Malakas na ipinahihiwatig nito na kilala at pinagkakatiwalaan ni Junko ang salarin. Posibleng siya mismo ang nagpatuloy rito sa loob ng bahay at maging ang tsinelas ng kanyang ama ay kusang ibinigay niya para gamitin ang bisita. Nang matagpuan ang katawan ni Junko na natatakpan ng kumot ang mukha, nagbigay ito ng mahalagang pahiwatig tungkol sa psikolohikal na kalagayan ng salarin. Karaniwan ang sa mukha ng biktima ay nagmumula sa pagsisisi o kawalan ng kakayahang harapin ang sariling ginawa. Isa itong madalas na pag-uugali kapag magkakilala ang biktima at ang salarin. Hindi kayang tingnan ng mamamatay tao ang mukha ng taong katatapos lamang niyang patayin. Pagpili ng tiyempong 2 araw bago ang pag-alis ni Junko patungong Amerika. At ito ang pinakamahalagang susi upang maunawaan ang motibo ng krimen. Kung hindi agad kikilos ang salarin, mawawala na ang kanyang pagkakataon dahil aalis na si Junko ng Japan. May mahalagang papel ang computer sa sala sa unang palapag sa pag-unawa sa motibo ng salarin. Hindi lamang ito isang kagamitang madalas gamitin ni Junko, kundi isa rin ito sa 2 pangunahing pinagmulan ng sunog. Ang ganap na pagkasira ng computer na hindi na maaaring mabawi pa ang laman ay nagpapakitang hindi ito nagkataon lamang. Malaki ang posibilidad na may sensitibong impormasyon ito na maaaring maglantad sa pagkakakilanlan ng salarin. Maaaring naglalaman ito ng mga email, chat history, o iba pang datos na sa tingin ng salarin ay kailangang sirain anuman ang mangyari. Ang pagsusuri sa mga pinagmulan ng apoy ay nagpakita ng maingat na pagpaplano ng salarin. Bagamat nasa silid ng mga magulang sa ikalawang palapag, natagpuan ang katawan ni Junko, hindi doon sinimulan ng salarin ng sunog upang burahin ang mga bakas. Sa halip, pinili niya ang 2 lugar sa unang palapag, ang multi-purpose room na pinakamalayo sa pangunahing pinangyarihan ng krimen at ang lugar kung saan naroon ang computer. Ayon sa teorya, ang dahilan ng estratehiyang ito ay dahil ang silid sa ikalawang palapag ay malapit sa kalsada. Kung doon nagsimula ang apoy sa oras ng uwian ng mga estudyante, malaki ang posibilidad na agad itong mapansin. Bukod dito, ang apoy mula sa unang palapag ay mas madaling kakalat sa buong bahay at mas epektibong makapagsisira ng ebidensya habang nagbibigay rin ng dagdag na oras para makatakas ang salarin. Batay sa lahat ng ebidensya, ito ang posibleng naging takbo ng mga pangyayari. Ang nalalapit na pag-aaral ni Junko sa ibang bansa ang naging mitya ng buong trahedya. Ang salarin na marahil ay matagal ng lihim na sumusunod at nagmamasid kay Junko ay napagtantong nauubos na ang kanyang oras. Meron siyang connection kay Junko sa anumang paraan, maaaring sa voluntaryong gawain, pag-aaral o iba pang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Mula rito ay nabuo ang hindi nasukli ang damdamin o alalitan na kalaunay nagtulak sa kanya sa krimen. Pagkatapos nito, nagsimula siyang sistematikong magmanman. Pinag-aralan niya ang paligid ng bahay ng pamilyang Kobayashi at detalyadong pinagplanuhan ang kanyang huling hakbang. Upang matiyak na walang makagagambala sa kanyang plano, ginamit niya ang tape na dala niya upang takpan ang bibig ni Junko, itali ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay itali rin ang kanyang mga paa. Sa pagharap kay Junko, nakilala niya, pinili niyang takpan ng kumot ang kanyang mukha upang mabawasan ang nararamdamang pagsisisi sa kanyang kalooban. Dahil malapit sa kalsada ang silid ng mga magulang, mabilis sanang mapapansin ang apoy kung doon niya ito sisimulan. Bukod dito, maaaring hindi agad kumalat ang apoy sa buong bahay. Nais ng salarin na magkaroon ng mas maraming oras kung mamakatakas at nais din niyang masunog ang buong bahay hanggat maaari. Kaya pinili niya ang silid sa unang palapag na pinakamalayo sa kalsada. Pagkatapos ay bumaba siya at nagsimula ng apoy sa isang angkop na lugar gamit ang mga posporo. Habang papunta sa genkan o pasukan upang lumabas, napansin niya ang computer sa sala. Naisip niyang maaring naglalaman ito ng impormasyon na makapagtuturo sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya sinunod din niya ang computer bago tuluyang umalis sa bahay. Basta na lamang niyang itinapon ang kahon ng posporo roon. Tungkol naman sa nawawalang lumang commemorative 10,000 yen note, posible umanong nagamit ito sa pagsisindi ng apoy o kaya naman ay natupok sa sunog sa halip na ninakaw ng salarin. Ayon sa ulat, nang dumating ang mga bombero ay nakalak ang pangunahing pinto ng bahay. Ngunit sinabi ng ina ni Junko na hindi niya ito nilak nang umalis siya papuntang trabaho. Maraming posibleng paliwanag dito. Maaaring si Junko mismo ang naglock ng pinto pagkatapos. Maaaring ang salarin ang naglock nito bago isinagawa ang krimen. O kaya naman ay may paraan ang salarin upang makuha o magamit ang susi ng bahay ni Junko. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang kasagutan ng kaso sa Shibamata. At sa kung saan man, maaaring nabubuhay pa rin sa anino ang salarin. Lathala ang lihim ng pagkitil sa buhay ng isang matalinong dalaga at ang
pagsira sa mga pangarap ng isang buong pamilya. Ano ang inyong palagay tungkol sa kasong ito? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.